Hi, good morning everyone. Ayan guys, nanood tayo dito sa mga deporters. Kawawa talaga as in, imagine 400, ano ba yun, 415, 413. Kawawa talaga pag ah, maano ka sa dito sa mga immigration. Kasi once na mag-checking talaga yan sila guys, ah, yung hindi pala nakakaalam dito sa sitwasyon sa po sa Sabah guys, kasi malawak itong Sabah, marami itong mga bundok, kasi nandun yung mga palm oil. So yung iba doon yan na nakuha, tapos yung iba diyan mga construction worker. So mas marami dito yung palm oil at saka yung construction worker. So as in kawawa talaga, lalo na yung asawa na kahit buntis pa sila or may mga anak, walang escape yan sa immigration guys. So iwan ko talaga pag dyan sa atin na nasa kulungan, kasi hindi ko na nakita yung sitwasyon sa yung malaki na ako ngayon. Nakita ko ng mga nasa kulungan na walang chinilas. Naku, Diyos ko po dito guys. Kasi may kakilala kami na nakulong siya. Tapos wala siyang pamilya dito. Tapos pinuntahan namin. Kaya yun, nakita ko talaga ang mga sitwasyon dito sa mga Pilipino at saka Pilipina na ano, pag magbisita tayo guys, as in, telepono lang ang gamit kasi hindi mo marinig, hindi kayo magkarinig ng isa't isa nyo. Kasi yung sa gilid niya is as in salamin talaga, na para siyang ang kapal-kapal ng salamin, tapos hindi mo siya mayakap, hindi mo kahit mag-ano ka pa sa niya sa katawan na hindi talaga, kasi cover talaga yung niya, nasa loob sila tapos pa nasa labas. So dati kasi yung papa ko na yan, nakulong dati, yung mga 5 years old yata ako or 6 years old, pang ganun, pero walang kasalanan yung papa ko. Tapos buti mayakap pa natin. Tapos pag dito guys, asin talaga kawawa talaga asin ang mga Pilipino dito. So kasi ang mga priority kasi nila dito is yung taga rito lang na makatrabaho. Kaya payo ko lang sa mga Pilipino na kapwa natin na kung isip kayo na pumunta dito sa Sabah, sana huwag na lang dito guys, maghanap na lang kayo ng matatrabuhan nyo sa ibang bansa. Kasi pag dito, hindi talaga priority ang mga Pilipino, as in. Mas kawawa talaga tayo dito guys, as in. Kasi hindi sila parang sila lang dito magtrabaho, ganun lang ang nila sa patakaran sa government nila dito. Kaya kawawa no, pag may mga anak ka, lalo na pag maliit o buntis, as in talaga. Ay nako, yung dati nga nagbisita kami sa kilala namin, ako, naiyak talaga ako as in, kasi maawa ka talaga sa sitwasyon nila. Lalo na pag wala silang pamilya dito, tapos walang kain. O ano man, may kainan naman, pero unti lang, limit pang kain nila. Tapos limit pa sa oras. Basta kawawa dito as in talaga. Kaya huwag na lang magpunta dito guys. Kung ako lang no, kung hindi pa ako nakapunta dito, doon na lang ako sa ibang bansa magtrabaho. So ayun lang guys. Kawawa talaga no, ang daming, imagine ang na-deport 400 plus. May mga bata pa. Tapos ilang taon ka pa diyan sa magantay sa, parang pag walang dito, pag walang ano ba yung Malaysian, Philippine Embassy magpunta. Nako, maano nila siguro ang tagal-tagal na makalabas. Kasi ang government lang talaga dito sa atin. Kawawa as in. Ay nako, naawa ako talaga sa mga tao na ng ganyang sitwasyon. Nako.